215 na mga kongresista ang pumirma at nag-endorso para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin niyan ay sasailalim na siya sa paglilitis ng impeachment court sa Senado na nagsabi naman na handa silang isagawa ang prosesong ito bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa bayan bilang mga kumakatawan sa mataas na kapulungan. Tama naman yan at nasa batas at tuntunin ng Republika ng Pilipinas. Ang tanong na lamang ay kung tuluyan ng mapapatalsik sa pwesto ang Vice President at magiging kauna-unahang busy sa kasaysayan ng Pilipinas na sumailalim sa impeachment proceedings. Matatandaan naman na pinayuhan o nagbigay ng suhestyon ang presidente si PBBM sa Kongreso na wag ituloy ang impeachment sapagkat wala ni isang Filipino, sabi niya, naaangat ang buhay dahil dyan. Ang pahayag na iyan ng Pangulo ay sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagresulta pa sa malakihang pagkilos o rally noong January 13, 2025 na isinagawa sa 13 lugar sa Pilipinas, sabay-sabay, Luzon, Visayas at Mindanao, at dinaluhan ng halos 2 milyong tao, kapatiran at hindi kapatiran man na nakiisa sa kanila. Dahil dyan ay may mga nagtatanong ngayon kung magsasagawa ba ulit ng rally ang INC bilang pagtutol at pagsuporta kay VP Sara Duterte. Marahil ay iyan din ang naglalarong tanong sa isipan ng marami maging ng mga bumatikos noon sa isinagawang rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, kapatiran man o hindi, opinyon ko lamang po ang aking magiging komento na maririnig po ninyo kagaya rin dati sapagkat hindi po natin alam kung may gagawing hakbang ang Iglesia ni Cristo o papaano ba. At wala rin tayong karapatan na magsalita para sa kanila. Sila lamang po ang makapagsasabi ng anuman tungkol dyan sa pamamagitan po ng mahusay nilang tagapagsalita at napakahusay sumagot sa tanong na si Ka Edwil Zabala. Pero ganito po ang aking nakikita. Gusto ko lamang pong ibahagi at nauunawaan batay sa kanilang mga naging deklarasyon noon sa pagsasagawa ng rally. Ang pagbabahagi ko ng aking opinyon ay hindi po nangangahulugan na ganito rin ang stand ng INC. Sa aking malakas na palagay ay hindi na po magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Walang dahilan akong nakikita. Una, nilinaw nila noon at gayon pa rin naman ang paninindigan ng kapatiran hanggang ngayon na ang isinagawa nilang rally ay para sa kapayapaan. Wala tayong narinig sa kanila o sinabi man lamang nila na ang rally ay para suportahan ang BC. Ang sinusuportahan daw ng Iglesia ni Cristo ay ang Pilipinas at ang pagkakamit nito ng kapayapaan at pagkakaisa. Bawat kapatirang INC ay ganyan ang paninindigan. Katunayan ay wala ni isang placard, streamer o tarpaulin noong panahon ng rally na naglalaman man lamang ng pangalang Sara Duterte. Wala rin kahit isang slogan man lamang o kagaya nito na nagsasabing suportado nila ang Vice Presidente kahit saang venue man ito isinagawa, 13 lugar. At ni isang bahagi o pahaging na ganon ay wala tayong nakita. Pangalawa, kung pinakinggan ninyo ang speech ng mga nagsalita sa entablado dyan sa Quirino Grandstand at maging sa 12 iba pang lugar, ay wala rin silang sinabi na kapag na-impeach ang Vice President ay babalik sila sa kalsada para mag-rally bilang suporta sa kanya. Kaya malakas ang loob ko na sabihin bilang personal kong konklusyon na hindi na muling magrarally ang INC para sa kaparehong issue. Sa mga nagsasabi naman dyan na failure daw, na bigo raw ang rally ng INC dahil natuluyang ma-impeach ang Vice, ay nagkakamali po kayo. Makitid po ang utak ninyo pagka ganyan. Kung susundan natin ang premise na ang National Rally for Peace noong January 13 ay para sa kapayapaan, ang rally ay isang napakalaking tagumpay. Bakit po? Balikan po natin ang speech ng isa sa nagsalitang ministro dyan sa Quirino Grandstand, si Ka Arnel Tumanan. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan,
sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Narinig po ba ninyo? Ang rally raw ay para tulungan ang gobyerno at mga namumuno na kanilang makita at madama ang tunay na damdamin ng mga mamamayan. Nagawa nila yun. Nagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Nakita nyo naman nagawa nila at naipakita ang isang uri ng kaisahan na hindi kayang magawa ng ibang tao o grupo o relihiyon man. Malaking tagumpay ang bagay na yon. Nainggit nga yung marami sa uri ng kaisahan ng INC at humanga sa disiplina na naipakita nila. Yon ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Yon ang tagumpay ng rally. Sabi nga ni June Reyes ay shout out sa lahat ng kapatid na napagtagumpayan natin ang pagkakaisa sa National Rally for Peace. Ano pa ang tagumpay ng INC sa rally na iyan? Ang rally na iyan ang naging gauge, measurement, modelo, sukatan ng mga darating na rally sino man ang magsasagawa sa hinaharap. Yung bilang ng dumalo, yung pagiging mapayapa nito all throughout, kalinisan ng lugar ng iwan ng kapatiran, yung focus ng rally, yung malinaw na layunin o dahilan, yung ang ipinakita nila at isinigaw ay di gaya ng isinagawang pro-impeachment rally. Pro-impeachment daw ng Vice President. Kamukat-mukat mo ay gusto na ring pababain sa pwesto si PBBM at kung ano-ano na ang gustong gawin. Yan ang immature na rally. Parang mga lasing. Yung sa INC ay highly organized, powerful. Yung pro-impeachment, basag, durog, wasak, taob. Taga Muntinlupa, bakit po kayo nandito? Nakablot lang po kami. Ano po? Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi niyo alam? Ay, ba't po kayo nandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa Nagugutom pa. Sa susunod, ay huwag nyo nang subukan kung hindi talaga kaya para hindi kayo napapahiya. Hindi nakasalanan ng Iglesia ni Cristo kung hindi sila naunawaan ng ibang tao maging ng 215 na kongresista na pumirma sa impeachment sa pangunguna ni Sandro Marcos laban sa BC. Hindi yun kontrolado ng INC. Mismong yung ama niya, si PBBM, ay hindi siya pinakialaman sa desisyon niya. INC pa ba ang gagawa nun? Ang ginawa lang ng INC ay ipaalam sa mga taong ito at sa mga mamamayang Filipino ang kanilang panawagan na unahin munang atupagin. Ulitin po natin ngayon. Unahin munang atupagin ang mga suliraning panlipunan na nagbabaon sa napakaraming Filipino sa pusali ng kahirapan, na sinasabayan pa ng bangayan ng mga politikong manhid sa daing ng bayan, at ang inuna ay ang kanilang agendang politikal. Ulit po, wala na yan sa kamay ng INC. Nag-suggest lang sila sa gobyerno ng alam nilang tama. Kaya hindi rin totoo yung sinabi ni Lolo Enrile na bad precedent o isang masamang halimbawa ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Masamang halimbawa raw yun Paano naging masamang halimbawa yung manawagan ka ng kapayapaan? Ano ba ang dapat ipanawagan? Kaguluhan? Ganon, Lolo? Paano naging bad precedent yung pakiusapan mo ang mga politiko at namumuno sa bayan na tigilan na ang bangayan? Ano ang dapat ipanawagan? Ituloy ang awayan? Ganon, Lolo? Paano naging masamang halimbawa yung mag-suggest ka na unahin muna na atupaging solusyonan ang malalalang problema ng bayan? Paano naging masamang halimbawa ang mga yan, Lolo Enrile? Ang bad precedent ay yung ginawa nyo noong 1986.
Yung binaliwala ninyo ang konstitusyon ng bansa sa pamamagitan ng kudeta para paalisin sa pwesto ang tatay ni PBBM. Yon ang bad president. Nalimutan nyo na po ba? Sa madaling salita ay wala po kayong moral ascendancy. Ibig sabihin ay wala kayong karapatan na magturo ng tamang halimbawa ng pagmamahal sa bayan. May sinabi ka pa, Lolo. Sinundan mo pa yung bulagas mo na yon. Ang sabi mo ay walang grievance o makatwirang reklamo na pwedeng maging dahilan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Lolo Enrile, labas-labas din po kayo ng mansion nyo. Mamalingki kayo, kayo ang mamili. Pakarga kayo ng gasolina, manood po kayo ng balita. Tingnan nyo rin yung bill nyo sa kuryente. Sabi mo sa amin noon, sa natatandaan ko nung nangangampanya ka bilang senador, ay gusto ko happy kayo. Gusto ko happy kayong lahat. Lolo, ikaw lang ang masaya. At yung mga nasa gobyerno na kauri mo, mayaman kasi kayo eh. Hindi nyo ramdam ang maging mahirap. Wala kayo sa kalye, hindi kayo ang nagsasaka. Yung saluyot na kinakain nyo na pampahaba ng buhay, ay binili yon ng kasambahay nyo. Niluto niya, kinain nyo na lang. Wala kayong ideya sa buhay ng nagdarahop na Filipino. Makibalita kayo tungkol sa mga nasa laylayan ng lipunan. Makikita nyo ang sandamakmak na grievance na matagal nang nasa lipunan natin. Saan ba kayo nakatira ngayon? Sa buwan? Nagtatanong lang po. Pilipino pa ba kayo? Parang duda na yata ako. Lawakan po ang pananaw, Lolo. Frustrating po kayo. Ang dapat na sinabi nyo bilang pinakagurang, sorry. Bilang pinakamatandang opisyal ng gobyerno, ay payo sa mga maiiwan yung kababayang Filipino na piliting marating ang matagal nang minimithi nating kapayapaan at pagkakaisa. Sana, Lolo, imbes na nagkomento ka ng kung ano-ano, ay pinasalamatan mo sana ang INC bilang nanguna sa pananawagan ng kapayapaan para sa bayan. Yung habang naka-aircon kayo sa mansion nyo at may nagsisilbi sa inyo ay nasa kalsada ang kapatiran. Naarawan, naambunan sa Bicol naulanan pa. Kumilos para manawagan ng kapayapaan. Hindi namimiss nyo yata ang kudita Maawa naman kayo sa mga darating na henerasyon pa. Mamahinga na po kayo, huwag nyo nang pilitin. Naalala ko tuloy yung isang pelikulang na ang title ay Gabi na Commander. Gabi na Lolo, ilang oras na lang. Iwanan nyo ang mga Filipino ng inspirasyon, ng pagkakaisa at kapayapaan, hindi ng komentong hindi pinag-isipan at nakasisira ng loob. Hindi rin totoo, Lolo Enrile, na yung rally ng INC ay para i-pressure ang gobyerno na wag nang i-impeach ang BC. Naku po, Mariusip. Ayan, ang nagpapatunay na mali ka, Lolo. Yung 215 na kongresista na pumirma sa impeachment. Paanong pressure? Hindi naman sila mga iglesia. At may mga sariling utak din naman yang mga yan. May mga sariling agenda. Karamihan nga lang politikal na agenda. Itanggi man nila. Ang bayan ay tsaka na. Kaya hindi totoo yung bayan muna. Ang totoo ay huli ang bayan. Bulsa muna. Lolo naman, nakakatatlo na kayo. Ano ba yan? Di na kayo nakakatuwa. Kahangalan ang mga komento nyo. Eto pa ang isang hindi nakakatuwa. Isa pang hangal. Si Dalima. Sus Maria. Sabihin ba naman ng isang ito na kahit daw milyon na ang nasa Quirino Grandstand, ay nasa minorya pa rin ang Iglesia ni Cristo. Sinigundahan naman yan, yung komento na yan, nung isang pari, na ang sabi naman ay mas marami raw ang Katoliko kaysa sa INC. Diyos ko, anong nangyayari sa common sense? Hindi naman sinabi ng INC na mas marami sila sa bilang kung ihahambing sa Katoliko. Higit na marami naman talaga ang Katoliko. Walang punto yung pari. Empty shell, kumbaga. Ang ginawa lang naman ng INC ay nagrally sa 13 lugar nationwide nang sabay-sabay. Pumapaw ang Quirino Grandstand.
Sabi nung pari ay kahit hindi na raw sila mag-rally gaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo, mas marami naman daw sila talaga kaysa sa INC. Alam po ninyo, salita yan ng nililibang ang sarili. Yung inaaliw ang sarili kasi yung isang bagay na kinaiinggitan niya, na nakita niya sa iba, ay hindi niya kayang gawin. Ito ang tanong para doon sa pari, nasaan yung mas marami na sinasabi mo? Nasa grandstand o nasa bahay? O ito yung isa na ang sabi niya ay hindi siya susunod sa'yo? Basta kami, hindi pwedeng diktahan ng simbahan namin kasi hindi kami tuta ng mga pari. Sa Diyos lang kami sumusunod. Ngayon, kahit magwelga pa mga pari kung ayaw namin, walang magawa yan. So, nasaan yung sinasabi ng pari na mas marami? Sinubukan nyo sa EDSA Shrine, ilan ang pumunta? Less than 200 yata. Hindi kasama yung nagkomento, syempre ayaw nga niya eh. Ginawa nyo ulit noong January 31, anyari, maraming nagreklamo na hindi nabayaran. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano ba pangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi na. Anyari, Delima, anyari, majority ka pang nalalaman. Ngayon lang ako nakabalita na yung halos 2 milyon ay minority at yung sabihin ng sige, 5 to 10,000, sige na, baka mas mababa pa doon, ay majority daw yon. Ha? Delima, anong mathematics yan? Yan ba yung kung tawagin ay dakadeliman mathematics? Ang dilim eh. Hirap unawain. May tanong ako sa'yo, Delima. Alam mo ba yung warm bodies? Sila yung mga tao o bilang ng mga tao na physically ay nakikita mo, nahahawakan mo, nabibilang mo, nasa harapan mo. Buhay na mga tao. Sila yung sinabihan mo na minority. Sila yung sinabihan mo na wala yan, minority pa rin yan. Sila yung nagrally noong January 13 sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Eto ang tanong, kung iyan ang minority, yung halos 2 milyon na yon, nasaan ang majority? Sinagot mo yan, di ba? Sabi mo ay ayon sa survey, majority ay approve na i-impeach si BC Duterte. Delima, ang batayan mo ay papel. Mga pangalang nasa papel, statistical data na paano makatitiyak ang mga Filipino na hindi minaniobra. Madali lang gumawa ng result ng survey na gaya ng sinasabi mo. Walang buhay ang papel, Delima. Bakit gusto mo ng walang buhay? Bakit minaliit mo yung warm bodies? Totoong mga tao yun. Yung mga buhay, 2 milyon ayaw mo. Ang gusto mo ay ilang piraso. Eto pa, gaano katotoo na 53% more or less, give or take, ng mga tinanong sa survey na pinagbatayan ng sinabihan mong majority ay hindi alam o walang alam na may impeachment move laban sa BC. Gaano katotoo? Lilitaw na ganito. Kung 53% ay walang alam sa move na i-impeach ang BC at 47% lang ang nakaaalam, maling-mali ang majority mo. Walang majority sa 47%. Ang majority ay makukuha mo lamang out of 100%. Halimbawa, 60% out of 100%. Majority yung 60%. Kaya nga, percent. Katunayan na mali ka at yung pari at mga kasapakat mo ay nilangaw, sabi nga, ang rally nyo. Di pa kayo nadala doon sa una nyo sa EDSA Shrine. Iilang piraso lang ang pumunta doon. Inulit nyo pa. Same result. Nakakahiya. Baguhin nyo ang konsepto nyo ng majority at minority. May suggestion ako para wag ka nang mamroblema, Delima. Baligtarin mo na lang. Minority ka at yung barkada mo at majority yung January 13 rally. Sounds logical and intellectual. At eto pa, Delima ha, yung komento mo na yon ay ipinahama ka. Hindi mo napansin ano. Kasi higit na malakas ang motivation na makapaghiganti ka sa mga Duterte kasi
ipinakulong ka ni PRRD. In fairness naman sa'yo, hindi ako naniniwala na guilty ka o involved ka sa droga kagaya ng akusasyon nila na dahilan ng pagkakakulong mo. Mas naniniwala ako na biktima ka ng political scheme ng mga panahong yun. Madaldal ka lang talaga. Yung daldal mo gaya ng komento mo sa rally ng INC ay hindi mo pinag-isipan. Kahangalan ang sinabi mo, De Lima. Bakit ko nasabi? Simple lang. Paano ka naging Department of Justice Secretary sa panahon ni Pinoy? Nung sinabi mo na kahit milyon na ang nasa Quirino Grandstand ay minority pa rin sila, alam mo ba ang implikasyon nun? Lilitaw ay ganito. Pag minority, ay walang karapatan na magpahayag ng opinyon para sa'yo. Ang meron lang ay ang nasa majority. Yun ba ang brand ng justice o hustisya mo? Ang pakikinggan mo lang ay yung nasa majority, yung nasa minority ay i-reject mo. Ganun ang implikasyon yan. Hindi mo ba naintindihan yun? Kaya tinatanong ulit kita, paano ka naging kalihim ng kagawaran ng katarungan sa panahon ni Pinoy, hindi makatarungan yung pulisiya mo? Eto pa, ang isang kahangalang komento tungkol sa rally ng INC. Walang forgiveness kung walang accountability. Barking up the wrong tree yung nag-comment. Alam niyo po kung bakit. Wala namang sinasabi ang INC na wag nang papanagutin si BC o ang sino man sa kasalanan sa bayan kung mayroon man. Wala rin silang sinabi at sinasabi na huwag kailanman i-impeach ang BC. Ang sinasabi nila ay unahin at unahing atupagin ang pagharap, pag-aksyon sa mga malalalang suliranin ng bayan. Kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng bilihin, peace and order, kahirapan, pangangamkam ng ulupong na China sa teritoryo natin. Yun muna ang gawin. Ano ba ang ibig sabihin ng pariralang unahing atupagin at ng salitang unahin? Ano ba ang kahulugan ng mga yan? Ganito lang yan eh. Sige, kunwari ay kausap ng isang guro ang elementary pupils niya. Isama na natin yung mga nagbigay ng ganyang komento. Kunwari, mga elementary pupils yung mga yan. Sabi nung teacher, pupils, may 3 gawain kayong dapat matapos sa araw na ito. Ang isa ay kailangan yung linisin ang silid-aralan. Yung isa naman ay kailangan yung maglagay ng dekorasyon para naman maganda ang room natin. Ang isa pa ay diligin nyo ang mga halaman sa garden ng school dahil natutuyo na, baka mga matay na ang mga yon. Unahin ninyong gawin yung pagdidilig ng garden habang maaga pa at hindi pa mainit ang sinag ng araw. Eto ang tanong. Kung pinauuna ng guro yung gawaing pagdidilig ng garden, ay nangangahulugan ba na hindi nagagawin yung 2 iba pang gawain? Ano sa palagay po ninyo, mga nanunood at tagapakinig na matatalino? Ganun lang naman ang ibig sabihin ng INC sa pagsasabi nila na unahing atupagin at solusyonan ang mga problema ng bayan. Sa isang taong matalino ay hindi na niya kailangang marinig pa na, pagkatapos niyan ay gawin niyo naman yung iba pang mahalaga ha. Nakita po ba ninyo ang lohika ng pinag-uusapan? Kulang tayo sa unawa. Bagsak sa komprehensyon. Bagsak sa pisa. Malakas lang ang loob magkomento. May masabi lang, bunga ng kamangmangan. Eto naman yan. Mahalaga ba ang proseso ng impeachment sa isang demokrasyang lipunan gaya ng Pilipinas? Opo, napakahalaga po niyan. Paraan yan para litisin ang isang impeachable official at mapatunayan o kaya ay mapasinungalingan ang bintang sa kanya. Welcome yan. Ganyan din ang stand ng INC. Kaya wala silang sinasabi na kailanman ay wag isagawa ang impeachment. Ang hiling nila ay unahin yung mga kritikal na problema ng bansa. Pagkatapos ay walang dahilan para hindi isagawa ang impeachment. Ganun lang po yun eh. Ako, sa aking opinion, ay dapat talaga na sumailalim sa impeachment ang Vice President dahil may legal na dahilan para gawin ito.
Pero ang tanong, ngayon nga po ba ang tamang panahon para riyan habang ang bansa natin ay dumaraan sa isang napakatinding suliraning pang-ekonomiya, bunga ng bangayan sa politika ng mga mangmang na opisyal ng bayan natin na kinulang sa marapat na katalinuhan. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.